Si Secretary Vince Dizon nasa 2x2 sa DZRH. Secretary, magandang morning. Ayan. Magandang umaga po. Kuya Jerry, Kuya Tunying, magandang umaga po sa mga tagapakinig natin. Kumusta po kayo? Ito po, okay naman po. Nakakailang araw na ba kayo? Pangatlo po ngayon. Officially, no? Officially, pangatlo po. Pero yung transition nyo nagsimula last week pa. Last week po, mga paunti-unti pong mga meeting, mga briefing para sa mga proyekto natin. Alam nyo naman po, yun ang kabilin-bilin ng ating mahal na Pangulo na talagang kailangan paspasan natin yung mga proyekto natin para sa mga kababayan natin. Ang dami niyan. At maraming mga napinpin na-delay na mga projects. Mamaya didetalihin, tatanong namin sa inyo yan, Secretary. Pero una tanong muna nag-apply ho ba kayo? Sino ho bang at bakit kayo napunta dyan, Secretary? Hindi naman ho tayo nag-apply. In fact, nagulat din po ako kasi ako naman po masaya na sa pribadong sektor. In fact, nakarelax po tayo ng konti. Alam niyo naman medyo nabugbog po tayong lahat ng pandemya. So, nakasamang pamilya, na-enjoy ang kaisa-isang anak ko, yung daughter ko. Pero, alam niyo naman po, pagka po tumawag ang ating Pangulo, pagka po tumawag ang serbisyo sa gobyerno, mahirap po tumanggi talaga. At nakikita naman po natin, lalo na ngayon, medyo naghihirap po ang ating mga kababayan. At nakikita naman po natin, lalo na sa transportation, araw-araw yung parang walang tigil na kalbaryo. Kaya kailangan po tayong mag-ambag at tumulong. Totoo yan. Totoo po yan. Doon po sa mga hindi nakakakilala kay Secretary Vince, ewan ko kung meron pang, hindi po siya basketball player, ano? Ang daming kulang po sa height. Iba yun. Kulang po sa height. Iba yun. Ang hilig po nito pagbibisikleta. Nakakapag-bisikleta pa ba kayo? Pinipilit ko po. Alam niyo naman na talagang mahal ko ang pagbibisikleta. Mas mahal ko yung asawa ko po, pero pangalawa yung bisikleta. Pero pinipigit ko pa rin po, pag weekend, pinipigit ko kahit 1-2 oras. Opo, kayo po ay ilang taon nagsilbi sa BCDA? 5 taon po. 5 taon? 5 taon, pero 6 na taon po kay dating Pangulong Duterte. Pero yung huling taon po, nakapokus na po tayo sa COVID noon, sa ating response sa COVID. At doon kayo nakilala ng gusto At kayo nabansagan ng action man. Kaya nung mabalitaan namin na kayo nandiyan sa DOTR na, kayo na-appoint na, makikita natin mukhang aandar na. Aandar na ang mga tren na matagal na ayaw umandar. Marami na iinip doon sa subway, MRT7, yung interconnection, yung connection ng LRT hanggang Cavite. Hanggang Cavite. Okay, ano po ang bilin sa inyo ng Pangulo? Alam nyo, ang napaka-diretso po ng salita ng ating mahal na Pangulo. Ang sabi ho niya, nung una ho kaming nagkausap, is Vince, kailangan yung pang-araw-araw na buhay ng mga kababayan natin na ngayon hirap na hirap sila. Minsan 2 oras sa umaga, 3 oras sa umaga, 2 oras, 3 oras sa hapon, nauubos sa kakabiyahe nila. No, dahil nga sad to say na talagang dekada na yung lumipas na medyo napag-iwanan yung ating transport system. Kaya talaga tayo naghahabol. Kasi yun lang talaga ang ultimate solution para maginhawaan sila. Pero mass transport. Opo, mass transport po talaga. Yung tinatawag nilang high capacity mass transport. Hindi po yung kailangan magsasakyan ka na 4 lang ang kasa, 6 lang ang kasa sasakyan. Kailangan yung talagang maramihan. Yung mga tren, yung mga bus na episyente. Kailangan talaga paganda na natin yung sistema natin sa transport. Pero ang kailangan maintindihan naman ng mga kababayan natin, hindi po ganun kadali yun. Matagal pong proseso yan. Matagal taon po, ilang taon po ang bibilangin natin dyan. Pero tingin ko naman po, ito din po yung sinabi ko sa ating Pangulo na meron naman tayong mga pwedeng gawin ngayon. No? Na kahit papano, maiibsa natin kahit konti yung hirap ng mga kababayan natin. Kaya nga po nung first day, kasama ko po yung ilang mga 4 po kami na mga batang mga engineer natin na in charge dun sa ating EDSA busway, inikot po namin at dinaanan po namin kung ano ang dinadaanan ng mga kababayan natin. Para naman makita natin kung ano ba yung mga maliliit na bagay, pero maliit, pero
kahit papano, mararamdaman at maiibsan yung hirap nila. Oo. Ginawa namin ho yun ng Lunes. Halimbawa po, Kuya Jerry Katunying, sumakay po kami sa Ortigas Station ng busway. Yung pala nalaman ko, ang pagdaan pala at pagpasok sa busway, kailangan dadaan ka din sa MRT station. So, syempre po, imagine nyo na lang po, no? Rush hour ng umaga, rush hour ng hapon. Kami po, nagpunta kami ng mga alas 5. Alas 5, lampas alas 5. Madami na naman tao. Yung sasakay ng MRT at yung sasakay ng busway, iisa ang dinadaanan. So, you can imagine, dati nung walang busway, saksakan ng napakadami na yan. Pila ng MRT. MRT. Ngayon, madadagdagan ka pa nung sasakay ng busway. So, lalo mas grabe ang pila. So, sabi ko po, kailangan medyo maayos natin ito. No? Ang kinagandahan nga, nakita namin yung ginagawa ng SM. Meron pala silang dinonate sa gobyerno na mga bridgeway at mga stasyon. Inayos nila yung stasyon sa SM North EDSA. At gumawa sila ng dedicated bridgeway para sa busway. So sabi ko, kung nagawa ng SM yan, dapat magagawa din natin yan. So kaya nagpapasalamat po tayo sa SM at sa C Family. Not only dahil nag-donate sila, pero ngayon nabigyan nila tayo ng modelo na ang utos ko na nung Monday after namin mag-inspect, kailangan paspasan natin, gumawa tayo. Dapat bawat stasyon ng busway dedicated para hindi na sumasabay. Na-imagine ko yung dami ng tao. Grabe ho. So 3 po yung stasyon na yan, no? Ortigas, Santolan, tsaka Kamuning. No? So diyan po naghahalo. So sabi ko, gawin na natin yan agad-agad. At yan tingin ko hindi naman yan matagal. Tingin ko buwan, hindi taon ang bibilangin dyan para magawa yon. So pinapadisenyo na po natin sa ating mga engineer at i-implement po natin agad-agad. So i-improve ang busway, bus carousel, hindi tatanggalin. Kasi nung nakaraan na may nabanggit ng ganyan aalisin na raw. Hindi po pwedeng tanggalin. Hindi po pwede. Kasi nga po, kulang na nga po ang ating mass transit. Magtatanggal ka pa ng isa na kita naman natin na pinakikinabangan at epektibo. Kuya Jerry Katunying, kami po umalis sa Ortigas at pumunta ho kaming monumento. Dinulod, halos dulo ng north side ng busway. So, huminto po kami 3 stasyon. No? Bumaba kami sa Santolan, sa Kamuning, sa Pilam. Alam niyo po, nauna pa ho kami dun sa sasakyan na umalis nung binaba kami sa Ortigas papuntang monumento. Nauna pa ho kami. At bumababa pa kayo nun. Nag-inspection pa kayo? Nag-inspection po siguro. Mahina ang kulang ang 20 minuto sa bawat stasyon na hinintuan namin. Nauna pa ho kami. So ibig sabihin po, epektibo. Kailangan lang po, kaya unang-una, hindi natin pwedeng tanggalin. Ikagawa, kailangan nating i-improve pa. Ipa-privatize ba? Tingin ko po yun ang ultimate na plano. Yun po yung ating long-term na plano. Pero tingin ko po kasi ngayon, immediate, ang pinakamabilis, may pondo naman po ang gobyerno, improve na muna natin. Tapos after po nun, pag-usapan na natin at aralin natin mabuti kung paano natin ipi-PPP. Kasi yun naman po ang gusto ng Pangulo. Naniniwala siya na dapat magtulong-tulong ang pribado at ang gobyerno. Para maayos naman ang operation at maintenance. Kasi yung pagpapalaki po ng capacity, ngayon po ba gaano kadami ang mga pasahero na ngayon po, alam ko, umaabot na po yan ng ng parang mga 200,000 a day. A day. No? So kailangan pa po nating pagawakin pa yan. No? So pinapaaral po natin ngayon, and ang critical po dyan talaga, ang busway po kasi, and na-mention nyo nga po kanina, no, meron pong mga na-apprehend, no. Kaya po tayo napaka-stricto, no, sa hindi paggamit ng busway ng pribadong sasakyan. Is ang purpose po talaga ng busway is para ang ordinaryong commuter tuloy-tuloy po ang daloy, no. Hindi po siya naaantaga ng traffic. At most po, ang stop lang talaga niya stoplight. No? Stoplight lang. So, dapat yan tuloy-tuloy. And in fairness, ngayon po, maganda po ang daloy. I mean, hindi po, gaya nga na sinabi ko, huminto na kami, nauna pa kami dun sa sasakyan. No? Kaya po, kaya ang kailangan natin gawin ngayon, gawin pa nating mas efficient pagalo. So, time and motion po yan. Kailangan, magpo-provide tayo ng ideal na oras mula PITX sa South, Parañaque, hanggang sa monumento. Ano ba ang ideal
na kahit na rush hour, dulo hanggang dulo, gaano kahaba ang biyahe niya. So, yun po ang pinapaaral po natin ngayon. Saka may oras ng alis at dating ng bus eh. Dapat po. Say every 5 minutes, every, di ba? Tama po, tama po. Ngayon pa nga po, ang isa pang magandang na-discover natin nung dinaanan natin yung sistema. Merong mga, syempre, alam niyo naman po ang mga bus driver natin, no? Hindi ko naman po sila minamasama, pero alam niyo naman po, nakasanayan na natin na maghihintay na matagal para mapuno ang bus. Di ba? Sa busway po, hindi po pwede yun. Kailangan po yan may oras. Yes. Pag hinto mo, I think ang ideal is 45 seconds. Meron pong timer yung mga busway natin. Nakita ko nga eh. Pero ang problema, siguro majority hindi gumagana, hindi umaandar. So isa yun. Kailangan paayos kagad yun. At kailangan po natin ng pagpigil niya, ilang, 45 seconds lang. Tapos after 45 seconds, abante na. Darating na susunod. Nakapag-unload and sakay na siya ng bago nun. Yes. Ang bilis nun, Sek? 45 seconds. Pero tama na ba yun? Tama na po. Tama na po yun. Binigang po namin eh. Pero meron din po kaming napansin, no? Kasi nga po, ako'y sumakay lang eh, no? Para pasahero lang po kami. Meron pong mga umaabot ng 2 minuto, nakatenga lang doon. So, ang nangyayari, pag nakatenga yung isa doon ng 2 minuto, aabutan na. Domino na yan. Domino na. So, magta-traffic na dun sa stop. Alam nyo, ang laking bagay na kayo mismo nakita nyo yung actual. Iba kasi yung nire-report lang eh. Hindi po pwede yung rene-report lang eh. Kaya po talaga. Kasi pag nakita nyo yung dinadaanan ng ating mga kababayan, yung mga maliliit na bagay po, tulad ng timer, isa pa pong napansin namin, wala po tayong enforcer sa mga stop. Dapat yung enforcer meron doon para sabihan nga, i-remind lang po yung ating mga bus driver na 45 seconds abante na. 45 seconds na. So kung ganun ka-limit yung pag-alis at pagdaan ng mga bus, hindi pala po pwede yung minumungkahi ng iba na may off-peak na padaanin na yung mga private motorists. Pagbayarin na lang ng malaki. Hindi po. Alam nyo, it will defeat the purpose of the busway. Kaya talagang kaya pinupuri ko po yung ating mga enforcer. Hindi mo madali yung kanilang ginagawa. Yung lalo na yung mga kawani natin ng Philippine Coast Guard na deploy dyan. No? Kahit na hindi nila trabaho. No? Coast Guard sila pero nasa EDSA po sila. No? Pero kailangan nga po talaga stricto tayo sa enforcement. Kaya ang maganda naman po dun sa ating yung sa report niyo po kanina, natikita naman po yung opisyal na yung convoy ng opisyalis yung driver na dumaan. Pero hindi kaya mabalikan yung mga taga-saik. Alam niyo, minsan may mga ganun eh. Hindi naman po siguro. Tingin ko po naiintindihan naman po ng ating mga pare-pareho naman po tayo nagtatrabaho sa gobyerno. Naiintindihan naman po natin na may kanya-kanya tayong mga responsibilidad na kailangan i-fulfill. At ang importante nga po talaga dito, maintindihan po natin kung ano yung purpose. No? Kasi pag naintindihan po natin kung ano yung purpose nung ating sistema, ma-appreciate po natin kung bakit hindi talaga pwede ang paggamit ng busway. Ngayon po, ang rules lang naman natin, simple lang eh. Ang pwede kang pong dumaan dyan ay yung ating 5 officials na pinakamataas. Ang presidente, ang vice-presidente, ang Senate President, ang Speaker of the House, at ang Chief Justice. Sila lang. No? Sila lang po. No? So, ano lang po yan talaga? No? Kailangan nga po siguro maintindihan natin bakit natin ginagawa yon. At this is really para sa kapakanan ng ating mga commuter. Para po tuloy-tuloy at para meron tayong sistema na talagang gumagana ng maayos. Kita nyo sa EDSA busway pa lang, naka 20 minutes na tayo. Paano, naku, ang dami natin pag-uusapan. Pwede bang mag-break kami sandali, Secretary? Mag-kapi-kapi lang muna kayo dyan. Wala naman tayong naihandang kape. Tubig lang po, tama na. Sandali po lamang, naku po, lalo na doon sa tanong ng mga kababayan natin, bakit na-delay ng todo yung mga projects na yan? MRT7, kailan ba yan? Ano bang pwede nating acceptable na reason, paliwanag na maibibigay natin sa mga kababayan natin para maintindihan nila? Lahat ng yan sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, ang mga napaka-importanting mga projects na ito, Secretary. Alam niyo po, ang
sa lahat ng mga infrastructure projects, ang pinakamalaking dahilan ng delay, laging right-of-way acquisition. Yan po ang pinaka mabigat na problema. No, and dito po sa na-mention niyo po halimbawa yung MRT7. Ang MRT7 po, kung hindi ako nagkakamali, nagsimula po ang proyektong yan, panahon pa po ni President Gloria Macapagal-Arroyo. So, na-imagine mo natin, dekada na ang binibigang natin dyan. No? So, and ang major problem talaga, lalo na sa Metro Manila, right of way. Ngayon, ang pagkakaalam ko, no, meron ng mga na-solve na right of way problems, pero meron pa rin atang mga ibang mga hindi pa nasosolve. So, sa Biyernes po, ako'y i-brief nung team ng MRT7. Kasama na rin po ang team ng San Miguel Corporation. Dahil yan po ay fully PPP po yan. No? And ako po sa tingin ko po, no, naniniwala po ako sa leadership ni Mr. Ramon Ang, na tingin ko, hindi sa papayag na magka-delay yan kung walang medyo kulang na koordinasyon o pagkukulang ang gobyerno. So, ang suspecha ko po dyan, although may briefing pa ako sa Friday, meron pong kailangan i-deliver ang gobyerno na hindi na-deliver. So, aagamin ko po yan sa Biyernes. Pero, yung MRT7 po, tingin ko, yan po ay dapat matapos yan within the term of President Bongbong Marcos. Kailangan po masakyan po yan ni Presidente para magamit na po ng ating mga kababayan. I think in the next 2 years. Yun po ang estimate ko. No? So, ang kailangan na lang po talaga dyan, alamin ang problema, tutukan, solusyonan para matapos ng MRT7. Pero nakadugtong po dyan, isa pa rin napakatagal ng problema at napakatagal ng proyekto, yung common station. Time pa po ni ng ating yumaong President Noynoy Aquino yan. Tama. No? Wala na hong right-of-way issue yun. Walang right-of-way issue yun. Walang right-of-way issue yun. Ang problema dyan, ang may problema sa contractor. So, kailangan ko pong alamin kung ano yung problemang yon at kung kaya pa ba ng contractor tapusin ang proyekto. Kung di po kaya ng contractor na tapusin ang proyekto, wala po tayong choice dyan. Kailangan po nating i-terminate ang kontrata kung hindi na nakaya. At kailangan kumuha tayo ng bagong contractor para finally matapos na ang common tagal station. na tinrabaho yan po, kaya matapos po yan. Tingin ko, isang taon tapos yan. Kaya nga eh. So, ba yung BF construction? Opo. Nakikita namin dun yan eh. Opo. Nakikita po natin yan. Dinaanan po namin yan. Nung nag-busway kami, nakatenga po yung trabaho. Sobrang ganda niyang common station sana na yan. Napakaganda po kasi yan po ang problema po kasi natin sa Metro Manila yung interconnectivity. Bababa ka pa eh. Ikaw ay manggagaling sa bahay mo, sasakay ka ng tricycle, sasakay ka ng jeep, papuntang EDSA. Pagdating mo ng EDSA, dahil walang connectivity, ang layo ng lalakarin mo. Kung bumabagyo, basang-basa ka, mababaha ka. Kawawa po ang ating mga pasahero. Ang common station po, ang layunin niyan para i-connect lahat. So, pag may mga paradahan po ng bus dyan, may paradahan ng jeep dyan, may busway dyan, may MRT3 dyan, may LRT1 dyan, may MRT7 dyan. Subway. May subway pa dyan. No? So, yan talaga parang yung nakikita natin sa ibang bansa. Di ba? So, yan po talagang papaspasan po natin yung dalawang proyektong yan. Ang tagal na problema ng common station. Well, kung nakikinig si Secretary Art Tugade, nang barako yung... Talaga pong hinataw ni Secretary Art. Grabe. Kasi naalala nyo po, nung mga nakarang administrasyon, ang pinakamalaking problema po dyan, nag-aaway-aaway po kung saan ipepwesto ang common station. Kung sa Trinoma ba o sa SM? Sabi po nung isang mall dito, sabi nung isang mall dito, sinolve po ni Secretary Tugade at nasimulan. So, one year. So, nakakadalawa na tayo. MRT7, 2 years. Opo. Yung common station, tingin ko po isang taon kaya matapos yan. Tapos po. So, ibig sabihin, yung pong LRT dun sa may Muñoz, diretso na dyan. Diretso, makakarating na dun yung po, kailangan ko po maintindihan pa kung ano ang sitwasyon nun. No? Iba pa yon. Matagal na kasi napapansin nyo po, di ba? Sige. Magtataka po tayong lahat, bakit putol ang MRT3? Oo nga Diba humihinto siya sa Trinoma, dapat ang tuloy-tuloy hanggang Monumento. Hanggang LRT1. So, yan po, aagamin ko din, ano ba nangyari? Bakit nagkaganyan? So, nga ba gano'n? nako, ano ho talaga, napakadaming problema po. Pero, iisa-isahin ho natin at
Pipigitin po nating ma-address. Ito po, sobrang ganda po ng Clark International Airport. Opo. Kakaunti ang nakakatikim ng Clark dahil ang nahihirapan pumunta ang ating mga kababayan. Ang inaasahan natin, trend. Ano ba nangyari dyan sa North Trail po na yan? Right of way po ang naging malaking problema. Right of way pa rin. Nakadalawang briefing na po ako sa North-South Commuter Rail, yung ating Manila to Clark initially, yung unang phase, pero actually aabot yan hanggang Calamba. No. Right of way talaga ang problema. Meron pong malaking bungi sa tatlong bayan po ang kumbaga sa kumbaga sa gera, may tatlo po tayong war zone dyan. War zone meaning problem area. Yan talaga ang kailangan bubuhusan natin. Ang bayan ng Kalumpit sa Bulacan. Kalumpit, Ang bayan ng ang syudad ng San Fernando sa Pampanga at ang syudad ng Angeles. Yan po, mahaba po yan. No? So, meron na po tayong nakaumang na po yung ating nakikita ho namin yan. Mula Valenzuela hanggang Malolos, hanggang Bulacan. Pero pagdating po ng Kalumpit, nakahinto. No? Right of way po ang problema. Tapos meron na naman pong konting nagawa. Pag sinabi ho nating right of way, ayaw padaanin ng may-ari ng lupa. Meron pong mga ayaw at mabagal po ang proseso ng expropriation. So yan po ay kailangan pabilisin. Kasi pero may pera, may pondo, pambayad. Meron po. Hindi po ba pwedeng, di ba, kadalasan yan, nakakarating sa husgado yan Opo. Hindi ba pwedeng sumulat ang presidente through you sa Supreme Court, sabihin, Chief Justice Esmundo, baka naman pwedeng lahat ng mga right of way cases ma-solve within 3 to 6 months. Alam niyo po, ang right of way acquisition po ngayon, actually hindi na mahirap Kasi po, ang kailangan lang po, mag-file ng case sa court at magdeposito ng zonal valuation nung lupang kinakailangan ng gobyerno. Pagka-deposito po ng pera sa korte, hindi na po hihintayin matapos ang kaso. Pwede na pong kumuha ng possession ang gobyerno at pwede na po tayong magtayo. Ang hindi ko lang alam, bakit po may mga parsela doon na hindi gano'n ang nangyayari ngayon. So, ang sabi ko po sa team, ito po talagang tutok. No? Isa-isa po natin yan, parcel by parcel by parcel. And we're talking about thousands of parcels. No? So, kailangan po dyan talagang tutok, kailangan ng manpower, kailangan po natin ang tulong ng mga magagaling nating abogado sa Office of the Solicitor General para po talaga matutukan. And syempre, kailangan din po natin ang kooperasyon ng judiciary. No? Na alam po nila na may mga paparating na expropriation cases, ma-identify naman po natin yung mga RTC. Kasi kagaya ng sinabi ko, Kalumpit, San Fernando, Angeles. Alam na po natin kung saan tayo magpapile. Pinpointed na natin. Alam na po natin. Kailangan nga po talaga is lahat nag-uusap, lahat nagko-coordinate. Kaya nga Kuya Jerry, Katunying, mamarapating ko na magbibigay ho ako ng announcement. Sige po. Go ahead po. Today po, I have signed the first department on order under our new administration dito sa DOTR. No? Department order po natin na magki-create ng Flagship Project Management Office. Meron po tayong in-identify na initially 6 na proyekto na critical para sa transport sector natin. Ito na po yung Manila to Clark Railway, yung NSCR, yung Metro Manila Subway, yung pong EDSA Busway, yung rehabilitation ng EDSA Busway, yung pong EDSA Greenways, yung magtatayo po tayo ng mga covered walkway para sa mga kababayan natin para makokonect na sila sa paradahan ng jeep, konektado na sa LRT, hindi mababasa, hindi mahihirapan. Yung Cebu BRT at yung Davao Bus System. No, 6 po 'yan. Pero pwede po tayong magdagdag as we go along. So ito yung FPMO. Flagship PMO Project Management Office. Typically po kasi lahat po ng proyekto may PMO yan. Pero usually po yan ang head director o siguro mataas na yung assistant secretary. Yan po usual, no? Nagtatrabaho sila, nagre-report sila paakyat. Ito po, ang ginawa ko po dito, ako po mismo ang mag-head ng PMO na ito. Ako po mismo. At tututukan ko po yan. Kayo tututok, personal? Personal ko po tututukan. Initially, yung 6 na project na yan, sa tulong syempre ng ating mga undersecretary, mga
assistant secretary, pati na rin yung mga director at mga engineer natin hanggang baba. At yan po guided by very strict timeline. So mag-i-impose po tayo ng timeline dyan. At yan po, regular na regular. Siguro, 1-2 beses sa isang linggo. Tuloy-tuloy po yan. Ito po bang 6 na flagship projects na binanggit nyo? Matatapos ito hanggang sa bago bumaba ang Pangulo? Unfortunately po, hindi. Lalo na yung mga malalaki. Yung subway po, yan po tingin ko, kahit sa susunod na administrasyon po, baka mahirapang makomplete yung 33 kilometers mula Valenzuela hanggang pero yung binabanggit lagi ni Sir Kart na partial operability. Yan po ang pipilitin natin. So within the BBM administration pwedeng mayroong partial operations? Nag-briefing po sa akin ang team ng Metro Manila Subway kahapon. Yan po ang sinabi ko. Meron ba tayong mapapaandar na kahit 1 o 2 stasyon para naman makita ng ating mahal na Pangulo, makita ng ating mga kababayan na hindi na ito drawing, na totoo na ito. Magkakaroon na finally ng subway ang Pilipinas. Ngayon po, ina-assess nila, pero ito talaga pupukpukin natin na magkaroon tayo ng partial operability by 2028. Early 2028. Early 2028. Pero yan din po, marami din pong problema dyan. Pero, alam po, ang problema, right of way, hindi masyado. Kasi subterranean. Pero magugulat ka po. Yung lalabasan? Hindi, meron pong kahit na ilalim, may nagreklamo. Ganon? Opo, meron. Ang bihira. Meron pong nagreklamo. May karapatan pa muna sasabihin kung saan. Basta gated subdivision. May karapatan pa magreklamo. Yung nasa... Kaya po, kailangan kong kausapin ng mga nagreklamong ito. At kailangan natin ipaliwanag na unang-una, magtiwala po sila dahil Japanese funded po ito. At Japanese technology po ang ginagamit nila. Siguro naman po, magtiwala naman po tayo. Ito po bang mga nagpopondo sa atin, hindi pa ba napapagod na gusto nang umalis? Ayaw niya. Ang babagal kausap ito mga taga-gobyerno ng Pilipinas. Medyo po sila, nakausap ko po sila nung nakaraang linggo, nung hindi pa po ako formally na umupo. At alam niyo naman po ang mga Japanese, napaka-diplomatiko niyan. Hindi po yan magpapakita ng ines o ng galit. Pero, syempre naman po, kahit na sino naman po, mapoprostrate sa delay. So, ang ginawa ko na lang po ay inassure ko po sila na wag po kayo mag-aalala. Kasi may listahan po sila. Ang binigay po sa akin, medyo mahaba-habang listahan. Mahaba-habang listahan ng mga issue. So, doon pa lang, kita mo na. Puro galing sa Philippine government side yon yung problema. Opo. Ayun, talaga. So, mapoprostrate talaga yun. So, ang sinabi ko lang po, makakaasa po sila na iisa-isahin po natin ang mga issue na ito at i-address po natin ito. At tingin ko naman po, kailangan lang nating magpakita ng mga immediate na aksyon. Para po, kasi madali po kasi magsalita. Talk is cheap, ika nga. So, pero pag nakita naman po ng mga partners natin sa ADB, sa JICA, na meron naman po tayong nasusolusyonan paunti-unti, magkakakumpiyansa naman po siguro sila. Meron daw po tayo mga ekstrang babayaran dahil sa mga delays na to. Ang gobyerno magbabayad ng bilyon-bilyong extra dahil sa delay. Totoo po yan. Sa kahit anong proyekto po, basta may delay, may dagdag na cost. Normal po yun. Pero kailangan, pinipigilan talaga natin as Philippine government na ma-delay. Kasi halimbawa po, minsan, ito po ang classic na problema, right of way acquisition. Minsan po, naghahagilan sa presyo yan. Hindi ba po? So, minsan, ito ang presyo nung binibigyan, ito ang presyo ng gobyerno. Ang sabi ko po sa ating mga kasamahan sa gobyerno, minsan, nagtatawaran tayo ng 100,000, milyon, pero hindi natin na-realize kapag humahaba ang proyekto at nadidelay dahil sa tagal nating pagtatawaran, lalong mapapamahal. Bilyon ang nagiging epekto sa cost. Kumpira mo sa milyon o kahit na 100 milyon na diferensya. Ito gagawin natin ngayon, Secretary. Pawawalan ka na namin. Baka ma-delay pa lalo yung mga projects na yan. Salamat po. Magbayad na naman tayo ng additional na mga billions, kumpachero. Ito bago lang, maikling na lang. Totoo po ba na katakot-takot na engineers ang nag-resign sa DOTR? Nakakagalungkot po. Mga gaano karami po yan? Ang report po sa akin, 400 po ang umalis. In the last, I guess,
6 months, 8 months. So, ano po dahilan? May mga administrative pong naging problema no? Medyo may mga na-delay po ang sahod. Naku po. So, syempre po, ang engineers po, highly coveted yan Talagang in demand po yung Tama mga po yan. Dahil yung mga skills na yan, bira. So, syempre na-offer sa private sector, mas maganda ang sweldo, at hindi na kinakaya yung minsan may mga nadidelay, nakakaawa naman po sila. Pero, ang ginawa ko po, sana bumalik sila. Ang gagaling ng mga... Pinapahikayat ko po sa kanilang mga kaibigan na naiwan sa DOTR na para sa bayan na lang po. Ina-assure po natin sila na wala pong magiging problema sa mga issue tulad ng sweldo, mga delays, etc. Totoo po bang may mga nasa 500 empleyado na mga contractual ang hindi pinapasweldo ng DOTR 2 buwan na? Hindi ko po alam yung exact number, pero meron po akong sa aking mga briefing, meron pong mga nagsabi sa akin ng ganun. So, kaya nga po kailangan na pong pumasok yung ating bagong team para po mapabilis na po talaga yung pagpapasweldo agad-agad. Kasi po yan ang pinaka-importante para po sa akin, no? Yan ang pinaka-importante po natin kailangan alagaan yung ating mga tao. Kasi hindi ko naman po kayang pagganahin itong mga proyektong to na nag-iisa Totoo po ba na meron pang mga natitirang mga official dyan na gusto pang mag-midnight transactions? Hindi ko naman po masasabi yun. Pero ang importante naman po is maayos naman po ang transition. Hinihintay na lang po natin na yung ating mga rinikomenda sa ating mahal na Pangulo ma-appoint na para po talagang tuloy-tuloy na po tayo. Kasi technically po, ako po yung nag-iisa pa lang po sa DOTR. Naku, dapat pala malabas na yung papel ng mga... At tingin ko naman po, mabilis naman po. Mabilis naman po. At hinihintay na lang po natin. Umaasa po tayo. Kasi yun po ang unang-unang sinabi ng ating Pangulo, na kailangan po talaga is makapagpasok ng team na talagang tutulong po sa atin. Secretary Vince, maraming salamat po. At kami ang una niyong pinuntahan. Salamat po sa tiwala. Naku, maraming salamat po, Katony. Ang totoo po nun na hindi namin kayo i-congratulate, kundi we wish you good luck. Opo. Dahil sa marami kayong hahabulin ng mga proyekto. Kailangan po namin sa DOTR ang inyong mga dasal. Kasi talaga pong medyo mabigat po ang hinaharap natin. Pero pipilitin po natin. Okay. Maraming salamat po. Secretary Vince Dizon, DOTR. Thank you.